Payo ng doktor, 7 inumin na nakakatulong sa blood sugar control. Madalas ka bang nauuhaw pero parang hindi nawawala ang pagod? O napapansin mong madalas kang umihi? Maaaring may kinalaman ito sa blood sugar mo. At ang mas nakakagulat, may mga inumin na iniinom mo araw-araw na maaaring nagpapataas pala ng sugar mo nang hindi mo alam. Kaya ngayong episode ng Payo ni Doc, pag-uusapan natin ang 7 inumin na pwedeng makatulong sa blood sugar control. Plus isang bonus na listahan ng mga dapat mong iwasan. Hindi ito komplikado, hindi mahal, at siguradong magagamit mo sa pang-araw-araw. Mula sa simpleng tubig hanggang sa mga natural na teas at juices, may practical tips akong ibabahagi para mas maging steady ang blood sugar mo. At tandaan, ang bawat lagok ay may epekto sa kalusugan. Kaya samahan mo ako at alamin natin kung alin ang mga inumin na pwedeng maging kakampi mo laban sa diabetes at sugar spikes. Simple lang, pero pwedeng magbago ang buhay mo. Ano ang blood sugar? Ang blood sugar ay simpleng ibig sabihin, gaano karaming glucose ang umiikot sa dugo mo. Kapag sobra, pwedeng magdulot ng diabetes, pagkasira ng ugat o nerves, at dagdag na risk sa puso. Kapag kulang naman, pwede kang manghina, mahilo, o mawalan ng energy. Kaya ang tunay na goal, panatilihin itong nasa tamang sweet spot. Hindi sobra, hindi kulang. At dito madalas tayong nagkakamali. Kasi iniisip natin na pagkain lang ang may epekto. Pero tandaan, ang iniinom mo araw-araw ay may malaking ambag sa blood sugar control. Isipin mo, bawat lagok ng soft drinks, matatamis na kape, or energy drink, parang roller coaster ride ang blood sugar mo. Tataas bigla tapos babagsak. At kapag paulit-ulit, doon nagsisimula ang problema. Pero may magandang balita. May mga inumin na pwedeng maging kakampi mo. Hindi lang pampalamig o pampabusog, kundi tunay na tumutulong para maging steady ang blood sugar. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 inumin na pwedeng makatulong sa iyo. Praktikal, madaling hanapin, at subok na ng siyensya. Kumbaga, parang may doktor sa baso na tutulong sa katawan mo. Simulan natin sa pinakasimple, Pampito, green tea. Ang green tea, hindi lang basta pamparelax. May taglay itong antioxidants na tinatawag na EGCG, Epigallocatechin gallate. Parang bodyguard ito na tumutulong na protektahan ang cells laban sa stress at inflammation. Pero ang mas exciting, may mga pag-aaral na nagsasabing pwede nitong pabutihin ang insulin sensitivity. Ibig sabihin, mas nagiging epektibo ang insulin sa pagdadala ng glucose papasok sa cells, na napakahalaga sa pagpapanatili ng balanse sa ating katawan. Ang resulta? Mas steady ang blood sugar at hindi parang roller coaster na kadalasang nagdudulot ng pagod at pagkainis. Isipin mo na lang, sa bawat tasa ng green tea, parang nagbibigay ka ng training sa katawan mo. Nakatutulong ito upang mas gumanda ang response sa asukal. Bukod sa insulin sensitivity, nakatutulong din ang green tea sa iba pang aspeto ng kalusugan. Kabilang dito ang pagpapababa ng panganib ng sakit sa puso at pagbuti ng pangkalahatang mental na kalusugan. Subalit, may importanteng paalala, huwag lagyan ng asukal. Kapag nilagyan mo ng sugar, para mo na ring binawi ang benepisyo dahil ang labis na asukal ay nagdudulot lamang ng pagtaas ng blood sugar at insulin resistance. Sayang, di ba? Ipinapakita ng mga eksperto na ang tamang pag-inom ng green tea nang walang asukal ay makapagbibigay sa iyo ng mas maraming benepisyo. Kung gusto mo ng konting flavor, pwede kang maglagay ng kalamansi o lemon slice. Natural, refreshing, at hindi sisira sa blood sugar control. At may dagdag na bonus, ang green tea ay may konting caffeine
pero mas gentle ito kaysa sa kape. Kaya pwede itong maging pick-me-up na hindi magdudulot ng sobrang kaba o palpitation. At kung hahanap ka ng inumin na parang doktor sa tasa, green tea na. Simple, mura, madaling hanapin, at may siyentipikong suporta. Kung mahilig ka sa green tea, i-comment ang 1 at 0 kung hindi. Ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Ang susunod na inumin ay ang katumbas ng lube oil sa makina. Hindi pwedeng wala ito. Pang-anim, tubig. Siyempre, hindi mawawala ang tubig. Ito ang simpleng inumin, pero napakalaking tulong sa blood sugar control. Una, tandaan. Ang tubig ay nakakatulong na i-flush out ang excess sugar sa dugo. Kapag may sobrang glucose, tinutulungan ng tubig ang katawan na mailabas ito sa pamamagitan ng ihi na nagiging dahilan upang mapanatili ang tamang antas ng asukal sa ating sistema. Parang natural na clean-up crew ng katawan mo. Pinapadali nito ang proseso ng pag-alis ng mga toxins at iba pang mga unwanted substances. Pangalawa, nakakaiwas ito sa dehydration, na isang kondisyon na maaaring maging seryoso kung hindi mabibigyang pansin. Kapag kulang ang tubig sa katawan, mas nahihirapan ang mga organ, lalo na ang mga bato, na magtrabaho, na kung saan ay nagreresulta sa iba pang komplikasyon sa kalusugan. At kapag hindi maayos ang function ng kidneys, mas mahirap i-regulate ang blood sugar, na nagiging sanhi ng pagtaas ng risk ng diabetes at iba pang metabolic issues. Pangatlo, ang tubig mismo ang tumutulong para gumanda ang trabaho ng kidneys. Isipin mo, parang makina yan. Kung walang oil, madaling masira. Sa katawan, ang oil ay tubig. At kung walang sapat na tubig, hindi nagiging epektibo ang filtration process ng mga bato. Ang pagkakaroon ng tamang hydration ay nakakatulong din sa pag-recover ng mga cells at tissue na lalong nagpapalakas sa ating overall wellness. Kaya kung gusto mong tulungan ang katawan mo na mag-balance ng blood sugar, huwag kalimutan ang pinaka-basic. Uminom ng sapat na tubig araw-araw. Simple, pero madalas nakakalimutan ng marami. At dagdag tip, huwag hintayin na mauhaw ka bago uminom. Kapag nauhaw ka, ibig sabihin, dehydrated ka na. Mas maganda, regular na lagok kahit hindi pa ramdam ang uhaw. At kung gusto mong gawing mas exciting, pwede kang maglagay ng cucumber slices o lemon sa tubig. Refreshing, natural, at walang dagdag na sugar. Kaya tandaan, sa dami ng fancy drinks na nakikita natin, minsan ang pinaka-basic pa ang pinaka-powerful. Tubig, simpleng inumin, pero lifesaver para sa blood sugar. Ngayon, ang susunod ay, bukod sa pagpapababa ng asukal, ay tumutulong din na mapanatili ang memorya. Panglima, black coffee. Ang black coffee ay isa sa mga paborito ng marami. At oo, may mga pag-aaral na nagsasabing pwede itong makatulong sa metabolism. Ibig sabihin, mas mabilis masunog ang calories at mas gumaganda ang energy balance ng katawan. Pero, dito madalas nagkakamali ang marami. Kapag nilagyan ng sugar, creamer, o syrup, nababaligtad ang benepisyo. Ang kape na dapat ay tumutulong ay biglang nagiging sugar bomb na nagpapataas ng blood sugar. Isipin mo, isang tasa ng black coffee pwede nang maging healthy companion. Pero kapag nilagyan ng 3 kutsarang asukal at flavored syrup, para ka na ring uminom ng dessert. Kaya tandaan ang punchline, hindi na healthy ang kape kapag matamis na. Kung gusto mo ng konting twist, pwede mong subukan ang cinnamon powder. Ito ay may natural sweetness at may potensyal na makatulong sa blood sugar control. O unsweetened almond milk or oat milk, kung gusto mo ng creaminess pero walang dagdag na refined sugar. At dagdag bonus, ang black coffee ay may caffeine na pwedeng magbigay ng alertness at energy. Pero huwag susobra. 2 hanggang 3 cups sa isang araw ay sapat na.
Kapag sobra, pwede kang kabahan, mahirapan matulog, o tumaas ang blood pressure. Kaya kung gusto mong gawing kakampi ang kape sa blood sugar control, keep it simply. Black, walang halo, walang dagdag na tamis. Pang-apat, apple cider vinegar. Drink. Ang apple cider vinegar or ACV ay hindi lang pang salad dressing. May mga pag-aaral na nagsasabing pwede itong makatulong sa pagbawas ng sugar spikes pagkatapos kumain. Ibig sabihin, kapag uminom ka nito bago kumain, mas nagiging steady ang blood sugar mo. Hindi biglang tumataas, hindi biglang bumabagsak, parang shock absorber ng katawan laban sa biglang pagtaas ng glucose. Kaya magandang ugaliin na uminom ng diluted apple cider vinegar bago ang meal. Pero tandaan, diluted dapat. Reminder, laging ihalo sa tubig. Huwag diretso kasi pwede nitong ma-irritate ang lalamunan at makasira ng ngipin kung puro. Isipin mo na lang, isang baso ng tubig na may 1 hanggang 2 kutsarita ng ACV, parang simpleng pre-meal shield para sa katawan mo. At dagdag bonus, may mga nagsasabing nakakatulong din ito sa digestion at sa pakiramdam ng busog. Kaya mas mababa ang chance na mag-overeat. Pero paalala bilang doktor mo, huwag sosobra. Ang tamang dami ay sapat na. Kapag sobra, pwede itong magdulot ng iritasyon sa tiyan. So kung gusto mong may kakampi ka bago ka sumabak sa pagkain, subukan mo ang apple cider vinegar drink. Simple, mura, at pwedeng maging pangharang sa sugar spikes. Pangatlo, vegetable juices. Kung gusto mo ng inumin na talagang kakampi sa blood sugar, subukan ang vegetable juices. Mga halimbawa, ampalaya. Ito ay kilala na sa mga Pinoy bilang pampababa ng asukal. Cucumber, refreshing, hydrating, at mababa ang glycemic index. Celery, mataas sa fiber at nutrients. At ang maganda sa vegetable juices ay low glycemic sila. Ibig sabihin, hindi sila nagdudulot ng biglang pagtaas ng blood sugar. Steady lang, parang smooth ride. Bukod pa dyan, ay mayaman din sa mga sustansiya. May vitamins, minerals, at antioxidants na tumutulong na protektahan ang cells at organs. Kaya hindi lang blood sugar ang natutulungan, kundi overall health mo rin. Isipin mo, isang baso ng ampalaya juice, parang natural na maintenance drink na ibinigay ng kalikasan. Hindi synthetic, hindi processed, diretso mula sa gulay. Pero may paalala, huwag sosobra sa dami. Ang vegetable juice ay best kapag fresh at moderate. Kapag sobra, pwede ring ma-irritate ang tiyan. At kung hindi kaya ang lasa ng ampalaya, pwede mong ihalo sa cucumber o celery para mas balanced at mas madaling inumin. Hindi lang pagkain ang gulay, pwede ring inumin na pang-control ng blood sugar. So kung gusto mong dagdagan ang arsenal mo laban sa diabetes at sugar spikes, magdagdag ng vegetable juice sa routine mo. Simple, natural, at tested ng siyensya at pagsisiyasat. Ngayon, dako tayo sa isang hindi lang pampalasa, kundi may taglay ding tulong sa pagpapababa ng blood sugar. Pangalawa, cinnamon tea. Ang cinnamon tea ay hindi lang pampabango ng kusina. May mga pag-aaral na nagsasabing pwede itong magkaroon ng positibong epekto sa insulin sensitivity. Ibig sabihin, mas nagiging epektibo ang insulin sa paghatid ng glucose papasok sa cells. Resulta, mas steady ang blood sugar at hindi biglang tumataas o bumabagsak. Kaya magandang kasama sa routine ang cinnamon tea, lalo na kung gusto mong i-stabilize ang blood sugar. Isipin mo na lang, sa bawat tasa ng cinnamon tea, parang nagbibigay ka ng coaching sa katawan mo para mas gumanda ang response sa asukal. At bonus pa, may natural na sweetness ang cinnamon. Kaya kahit walang asukal, may konting comfort sa lasa. Hindi mo na kailangan ng sugar o syrup para maging enjoyable. At bukod pa dyan,
May antioxidants din ang cinnamon na tumutulong na protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Kaya hindi lang blood sugar ang natutulungan, kundi overall health mo rin. Pero paalala bilang doktor mo, huwag susobra. Ang cinnamon tea ay best kapag moderate lang. Isang tasa o dalawa sa isang araw ay sapat na. Kapag sobra, pwede ring magdulot ng iritasyon sa tiyan o liver issues. Isang tasa ng cinnamon tea ay parang natural na tulong para maging steady ang blood sugar. So kung gusto mong may inumin na parehong masarap at may potential health benefits, subukan ang cinnamon tea. Simply, natural, at pwedeng maging kakampi ng katawan mo. Bilang isa, lemon water. Ang lemon water ay isa sa pinaka-basic pero pinaka-powerful na inumin. Una, may taglay itong vitamin C. Isang natural shield na tumutulong na palakasin ang immune system at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Pangalawa, nakakatulong ito sa digestion. Kapag uminom ka ng lemon water bago o pagkatapos kumain, mas nagiging maayos ang daloy ng pagkain sa tiyan. Parang nagbibigay ng kickstart sa digestive system mo. Pangatlo, may suporta rin ito sa glycemic control. Ibig sabihin, pwede nitong tulungan ang katawan na mas maging steady ang blood sugar levels. Hindi biglang taas, hindi biglang bagsak. Isipin mo, isang baso ng tubig na may fresh lemon slice. Parang simpleng reset button para sa katawan mo. Hydrating na, may vitamins pa, at may potential na tulong sa blood sugar. At dagdag bonus, nakakabawas din ito ng cravings sa matatamis. Kapag sanay kang uminom ng lemon water, mas mababa ang chance na hanapin mo ang soft drinks o sweetened juices. Pero paalala bilang doktor mo, huwag susobra sa lemon. Kapag sobra, pwede nitong ma-irritate ang tiyan o makasira ng enamel ng ngipin. Kaya best practice, dilute sa tubig at huwag diretso puro lemon juice. Simple pero epektibo. So kung gusto mong may inumin na mura, madaling gawin, at may dagdag na tulong sa blood sugar control, lemon water na ang sagot. Isang baso, malaking benepisyo. Bonus, mga inumin na dapat iwasan. Ito ang isa sa pinakaimportanteng bahagi. Kasi kahit uminom ka ng lahat ng healthy drinks na nabanggit natin, kung hindi mo iiwasan ang mga silent saboteurs, babagsak pa rin ang effort mo. Soft drinks, isang baso lang, halos katumbas na ng ilang kutsarang asukal. Parang sugar bomb na diretso sa dugo. Sweetened juices, akala ng marami healthy kasi juice. Pero kapag bottled o powdered, kadalasan puro sugar at additives. Milk tea, masarap, oo. Pero isipin mo, ang mga sangkap nito ay parang sugar overload. Flavored coffee, kapag nilagyan ng syrup, whipped cream, at sugar, hindi na ito kape. Dessert na ito sa baso. Sila ang mga tahimik na nagpapataas ng blood sugar mo. Isipin mo, araw-araw kang umiinom ng isa sa mga ito. Parang unti-unting pinapataas ang blood sugar nang hindi mo namamalayan. Tahimik, pero tuloy-tuloy ang epekto. At dito madalas nagkakamali ang marami. Kasi iniisip nila, konti lang naman. Pero tandaan, ang konti, kapag araw-araw, ay nagiging malaki. Kaya kung gusto mong tunay na kontrolado ang blood sugar mo, hindi lang sapat na idagdag ang mga healthy drinks. Kailangan ding iwasan ang mga inumin na ito. Ang tunay na disiplina ay hindi lang sa iniinom mo, kundi sa mga iniiwasan mo. Kaya tandaan, kung gusto mong tulungan ang katawan mo, piliin ang tama, iwasan ang nakakasama. Doon mo makikita ang totoong resulta. So ayan, mga kapamilya, 7 inumin na pwedeng maging kakampi mo sa blood sugar control, plus ang mga dapat iwasan. Kaya tandaan, hindi kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong diet para magsimula. Minsan, nasa simpleng choices lang kung ano ang nilalagay mo sa baso araw-araw. Ang tamang inumin
ay pwedeng maging silent protector ng katawan mo. At ang maling inumin ay pwedeng maging silent attacker na unti-unting nagpapataas ng blood sugar mo. Kaya piliin natin ang tama. Doon tayo sa simple, natural at tested ng siyensya. Ang kalusugan ay nasa bawat lagok. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa iba pang payo ng doktor. I-share mo sa pamilya at kaibigan, lalo na sa mga may risk sa diabetes. At mag-comment ka sa baba. Tubig kung magsisimula ka ng uminom ng mas healthy at iwas sugar kung babawasan mo ang matatamis na inumin. Tandaan, ang bawat maliit na hakbang ay malaking tulong sa kalusugan. Hanggang sa muli. Ako si Doc Jose Cruz. Hanggang sa susunod na episode ng ating paglalakbay tungo sa mahabang buhay.